Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Manila Times. Sabi dito, Zubiri proposes a bill penalizing threats against the President, Vice President, and Presidential successors. Ibig sabihin, pag nagbitiw ka ng salita na ano bang Tagalog ng threat? Pinagbabantan mo ang buhay ng Pangulo, Vice Pangulo, Senate President, at saka Speaker of the House, sino pa yung successor? I think Chief Justice, Panglima. Mayroong penalty. So, ibig sabihin, sa ngayon, wala pang batas na magbibigay parusa sa mga tao na magbitiw ng banta sa buhay ng mga presidential successor, president. So, ibig sabihin, walang nilabag ni BP Sara. Di ba ganun ang ibig sabihin nun? Kasi magpropose pa lang ng batas eh. Kaya, maganda itong pahayag na ito ni Senator Zubiri. Lumalabas na pabor ito kay BP Sara dahil wala pang ang batas na magpe-penalize ng ganon yung conditional threat. Ay nako. Tingnan natin ang mga nag-react. 9,800 ang nag-react. 9,200 ang tumatawa. Bakit tinatawanan? Ibig sabihin, wala talagang walang kasalanan pa si BP Sara as of now. 577 lang ang nag-like. So, more than 90% o 95% tinatawanan itong proposal ni Senator Zubiri. So, kung natin, yung criminal liability. Kung seryoso, kung naniniwala sila sa pahayag ni BP Sara, ang tanong, ang Pangulo, dahil siya ang pinangalanan, bakit hindi siya nagsampa ng criminal liability against the Vice President? Nagsalita lang siya, statement lang na hindi ko palalampasin ito, ganun-ganun lang. Ang First Lady, nagsampa ba ng kaso ng grade 3? Wala naman. Speaker of the House, Martin, nagsampa ba ng kaso? Wala naman. Kung sineryoso sana nila, kung naniniwala sila na there's a big possibility na gagawin ni BP Sara yung kanyang pagbabanta, sampa na sana ng kaso. Walang nagsampa. Anong ginawa lang ng NBI on their own? Sila na ang nag-imbestiga at I think sila ang nagsampa ng complaint sa DOJ. That was 2 years ago. Yung ganyan, dapat may complainant. Hindi naman pwedeng complainant ang NBI. Dapat ang complainant, itong tatlo na pinangalanan na may mangyayari sa kanila. Kaya tingnan nyo, yung isinampa ng NBI sa prosecutor, up to now, walang resolusyon. Kasi sa tingin ko, wala namang complainant. So kung walang complainant, walang kaso. Di ba ganun yun? Kaya magaling yung pagtatanong ni Attorney Carlo Narbasa kahapon doon sa expert witness nila si Agent Kalilong. Tinanong, may isinampa bang kaso? I do not know. I do not know. I do not know. Puros I do not know. So dahil walang complainant, walang kaso. So ngayon,
Senator Judge nagsabi na kailangan natin ng batas para maparusahan ang mga magbitiw ng pagbabanta sa buhay. O diligtas si BP Sara. Wala pa siyang pananagutan dahil wala pang batas. O, tingnan natin ang mga reaksyon. Bisdak OFW, conditional threat against a threat is still not a crime. Kahit anong batas pa yan gawin mo, against democracy yan. Ipapatay kita kapag pinatay mo ako. Patay na ako bago kita papatayin. So, paano kakakasuhan ngayon na patay ka na? Diyos ko po. As simple as that. Grego Nuega, so this is an admission that there is no existing criminal liability when threatening the Philippine president. Kiko Pablo, therefore, no criminal liability. Di ba? Lloyd Kitchen, which means there's no penalty yet. Carl Paron, ha ha ha, there's no existing law yet. Kaya nga, yung bunganga ni Senator Subiri, nabisto tuloy na wala talagang krimen. Kaya ito, nakatulong sa kaso ni BP Sara. Sa public opinion lang ito ha. Sa mga senator judges, bahala sila. Kaya lang, ang labanan ngayon is public opinion. Agree ako sa sinasabi ni Mr. Lito Banayo na itong ginagawa ng prosecution niyan is just to destroy the credibility of BP Sara. Yung opening statement ni Luis Tro nung day 1, para siyang tula. Tula daw na ang kanyang target audience, hindi yung mga senator judges, kundi yung mga tao all over the world, mga Pilipino na nakatutok sa impeachment trial. They are trying to destroy the credibility of BP Sara. So ngayon, sa pagsasalita ni Senator Judge Subiri, lumalabas na wala pang criminal liability si BP Sara dahil wala pa siyang batas na nilabag. Kaya salamat po, Senator Subiri. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko diri sa balay ni Auntie Lolita Sulindaw nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3, San Alahay, Talakag, Bukidnon. Sumuna ni ang itsura sa iyang atop nga mga buslot na gyud. Sumuna ni ang pulihan niya sa gitabang sa iyaha karon nga yero. Og mo na ni ang gitabang nga 5 ka buok nga di 10 kataas nga yero. Sa pulis atop ni an. O karon naman na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Una, salamat sa nagtabang sa scene nga ang una akong pasalamatan ang Ginoo lugar nga kanang iyang giatagan og pag bang-aning scene. Salamat sa kadaghan nga katuigan sa akong pag-anto sa aning nabuslot na nga scene nga naay nagtabang sa ako nga kuan. Pila na to katuig ante ang imong atop? 32 na katuig. So bago pa napulihan. O bago na pulihan. So ulan na nagyud ka ante sa inyong balay. Asga ulanan na gid ko busa nagpasalamat gid ko sa Ginoo og sa nagtabang ining scene sa ako. Salamat kaayo. Salamat kaayo.